Maligayang araw. Samahan niyo ako ulit para magluto. At syempre para din magkwentuhan tayo kahit konti lang. The last time napag-usapan natin yung buhay ka pero feeling mo stuck ka. Ngayon, pag-usapan natin bakit nga ba may mga panahon na nararamdaman natin yung gano'n. Nabanggit ko doon na minsan, kaya pakiramdam natin hindi nagbumubang buhay natin. Kasi, yung purpose natin sa buhay is hindi talaga natin nakikita. Akala natin yung purpose natin kaya tayo nabubuhay is para magtrabaho, para mag-provide, or para tuparin yung mga pangarap natin. Pero, sabi nga doon sa isang libro na nabasa ko nung college ako kay John Maxwell na The Purpose-Driven Life, sabi niya na malalaman lang natin yung purpose natin sa buhay unless mag-start tayo dun sa nag-create sa atin. Katulad ng isang cellphone, kapag bumili ka nito, hindi mo malalaman kung paano i-operate at kung para saan yung cellphone na yun unless hindi mo basahin yung sinulat ng creator kung paano gagamitin yun. Meron tayong buhay at isinulat ng ating Panginoon Diyos, gumawa siya ng guidelines. Yung manual ng buhay natin is yung Bible para makita natin kung ano ba talaga yung purpose natin sa buhay natin na ito. Na ang buhay natin hindi dapat umiikot lamang doon sa mga pangarap natin at hindi ito dapat umiikot lamang para sa pamilya natin. Kung gusto nating malaman at makita yung tunay na sense ng ating buhay, dapat magsimula tayo dun sa nag-create sa atin. At yun yung ating Panginoon Diyos. At makikita natin kung ano yung purpose niya sa buhay natin, kung paano mag-ooperate ang buhay natin, kung babasahin natin yung manual na iniwan niya sa atin. At yun yung Bible. Alam natin na masarap kumain ng pagkain, nakakabusog, at masarap sa pakiramdam lalo na kung gustong-gusto natin yung kinakain natin, 'di ba? Pero meron pang nangangailangan ng pagkain, hindi lamang itong ating katawan, kundi yung ating ding mga kaluluwa na kailangan itong kumain. Alam niyo ba na sa mundo natin, maraming stressors sa paligid natin. Maraming bagay na nakaka-stress. Maraming tao na nagsasuffer sa frustration, anxiety, and depression. Kasi hindi busog yung kanilang kaluluwa. Alam niyo ba na kapag malakas yung ating pag malakas yung kaluluwa natin, pag malakas yung spirito ng Panginoon Diyos na nananahan sa atin, alam niyo ba na affected din ito yung ating katawan? Pero kapag mahina yung soul natin, mahina yung spirito ng Diyos sa atin, mga kapatid, alam niyo ba na mabilis din mahina ang ating katawan? Pero pag malakas ang espiritu natin at malapit tayo sa ating Panginoon, yung mga stress na yan, frustration, depression, anxiety na yan, kaya natin pagtagumpayan ito. Kasi yung ating Panginoon Diyos ang tutulong sa atin. Marami sa panahon natin ngayon ng mga kabataan nagpapakamatay, or even hindi yung mga kabataan, na marami talagang nagpapakamatay sa panahon ngayon dahil sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mundong ito. Maraming mga bagay na ikinalulungkot ng tao or mga pangit na alaala sa nakaraan na talagang nagpapabagsak sa isang tao emotionally, mentally, spiritually. Pero alam niyo ba na kapag may Diyos ka at mayroon kang relasyon sa ating Panginoon, kung maalala mo man yung mga nakaraan sa buhay mo, yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, hindi ka iiyak dahil nasasaktan ka, kundi maiiyak ka kasi nararamdaman mo na sa kabila ng lahat ng dumaan sa buhay mo, kasama mo ang ating Panginoon Diyos at napagtagumpayan mo yon dahil kasama mo siya. At hindi ka iniwan ng Panginoon all through those days na dinanas mo sa buhay mo. At yun yung pinakamasarap na pagluha. At kung gusto mong maranasan yung ganong klase ng pagluha, kailangan kilalanin mo yung Creator mo para malaman mo yung purpose mo at maramdaman mo din kung gaano kasarap magmahal ang ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng buhay, kaligayahan at katagumpayan sa buhay natin ngayon. Kaya, mga kapatid, kaibigan,
patuloy nyo ako samahan at ako itutulungan ko kayo para ma-enlighten. Hindi lang kayo mabubusog at matatakam sa ating mga lutuin, kundi matatakam din tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. So, yun lang. Try nyo na rin itong iniluto ko. Bye-bye!